Ang ating pong tatalakaying mensahe na kaloob ng Panginoon ay tungkol po sa pananampalataya. Pero ang tanong, anong klaseng pananampalataya? Kalino nakabatay? Ano ang nagagawa ng ating pananampalataya? Kaya po ang ating pong pag-aaralan ay pananampalatayang may pagsunod. Ano ho? Ito po ay continuation na kung saan yung dinala po, yung ibinigay sa ating mensahe ng Diyos last 2 weeks. No? Na makikita natin si Abraham, ayos na yung kanyang buhay, matatag yung kanyang kalalagayan, pero kinatagpo siya ng Diyos. At sabi ng Diyos, iwan mo ang iyong bayan, mga magulang, mga kamag-anak, kaibigan, at pumunta ka sa bayang aking ibibigay sa iyo. No? At makikita po natin na si Abraham ay sumunod. No? Hindi niya nakikita ang lugar, hindi niya alam kung ano meron doon, hindi niya alam kung bakit ito ginagawa ng Diyos. Ayos naman yung kanyang buhay, pero siya ay sumunod. Kaya makikita po natin sa Bible, maraming mga bagay na sinasabi tungkol sa pananampalataya. At marami nagagawa ang pananampalataya. Una, makikita po natin sa Marcos chapter 9 verse 23, nagsasabi na merong isang ama na lumapit sa Panginoon na ngayong kanyang anak ay himatayin, epileptic, hindi mapagaling. At hanggang ngayon, alam natin itong epileptic ay mga pansamantalang lunas lang. Kaya lumapit siya sa Panginoon at ang sabi, Panginoon, maawa po kayo sa akin at sa aking anak. Sabi ng Panginoon, nananampalataya kang bang mapapagaling ko yung anak? Sabi niya, opo. Sabi ng Panginoon, lahat ay magiging posible sa taong may pananampalataya. Sa ibang salita, walang imposible sa isang taong nananampalataya. Pangalawa, pinapakita po sa Marcos 11:23, ito yung faith moving mountain. Isang pananampalataya na kahit bundok, hindi naman literal na bundok, kundi ipinapakita kahit anong laking problema, kahit anong laking bigatin, kapag tayo nananampalatayang kapag tayo nanalangin may pananampalataya, walang buntok, walang malaki, walang mabigat, na hindi matutugunan ng Diyos. Pangatlo, yung pananampalatayang merong patunay. Gawa, Santiago 2, verse 22 and 26. Ano po ang sinasabi nito? Mananampalataya ka. Sabi mo naniniwala ka sa Diyos. Sinasabi mong naniniwala ka sa salita ng Diyos. Pero mismo sa buhay mo, walang nagagawa. Ang sabi ng Bible, itong klaseng ganitong mga pananampalataya, paniniwala, patay. Sa modernong salita natin, walang silbi. Walang pakinabang. Pero ngayon po, ay ito pong mga pananampalatayang ito ay nakabatay. Kasi po, maski ngayon sa panahon natin, maraming pinananampalatayanan ng Pilipino. Meron yung iba sa puno, meron yung iba sa mga bagay na ginawa ng kamay ng tao, meron sa tao. Pero ang pananampalataya po, kailangan nakabatay sa Diyos at sa mga salita ng Diyos. Maaaring ito'y sa kanyang mga pangako o sa kanyang mga utos. Pinananampalatayanan natin to. Nagpapakita, hindi sa tao, kahit sinong tao. Pag binasa nyo sa Bible, yung mga apostol, si Pedro, si Pablo, ito po yung mga apostol na kung saan pag tiningnan natin, sa aklat ng mga gawa o yung history of the church, yung kauna-unahang istorya at mga pangyayari sa church, ito yung mga tao pag napadaan nila yung kanilang anino, nakaratay, nakahiga, paralitiko, pag nadaan ang kanilang anino, nagaling.
Yung pong Pablo, magdala ka ng panyo o yung kanilang ginamit na baro, pag dinala mo sa isang taong pinahihirapan ng masamang espiritu, no, o may karamdaman, pag napadayat sa kanilang katawan, yung panyo, yung baro, gumagaling. Lumalayas pati masamang espiritu. Ano po nangyari? No, sa Gawa chapter 14, noong mga taon to'y nakarating sa isang lugar, no, nakita ng mga tao, sabi, naku, bumaba sa atin ng mga Diyos. Pero ang pagkakilala nila, sapagkat sila yung mga Griego, no, si Jupiter. No, kasi diyan nagsimula yung ating mga tinatawag nating mga patron. Patron ng paglalakbay, patron ng mga hindi nanganganak, no, patron ng pagtatanim. Nanggaling po yung konsepto noon na napapasok sa Kristyanismo na paniniwala sa mga dioses o mga patron. Kaya noon sila dumating doon, nakagawa ng himala, naku, nagtakbuhan yung mga tao. Kumuha ng mga bulaklak, isasabit at lolohoran. Ano sabi ng mga taong to? Huwag ninyong gawin yan. Kami rin ay mga taong katulad ninyo. Sa Diyos kayo sumamba. Sa Diyos kayo mag-alay ng mga papuri. No? Kaya hindi sa tao. Ang tao ay instrumento lamang ng Diyos. At hindi lang sila, maging sa panahon natin, maging kayo, pwedeng maging instrumento ng Diyos. No? Kung tayo ay mananampalataya. Hindi sa mga bagay na ginawa ng kamay o hindi sa mga bagay na ginawa ng Diyos. Kasama na po tayo roon. No? Yung iba, nakakita lang doon sa balat ng saging. No? Sa pader na nagkaamag. Naku, si Jesus. Naku, si Virgin Mary. No? Yung tanong, sino ba nakakita kay Jesus ng mukhaan? Sino nakakita kay Mary ng mukhaan? No? Meron, yung nauna. Pero, yung kanilang mga kaanyuan noon, ni hindi na igawa ng pinta, ni hindi na igawa ng ribulto. Bakit? Noong panahon na yan, ang turing sa mga Kristiyano, mga kriminal. Ang turing sa mga Kristiyano noon, no, mapagkunwari mga mamandadayang tao. No, ni hindi sila tinatanggap ng lipunan. Kaya pag binasa natin yung history of the church, no, sila yung mga taong pinapakain sa leyon, sinusunog ng buhay, no, hinahagupit, inaagawa ng ari-arian, pinahihirapan. No, sino ba ginagawa ng mga larawat ribulto? Noong panahon na yon, yung mga kinikilala lang mga bayani, yung mga kinikilala lang mga dakila, yung mga kinikilala nilang hari. Noon ang mga Kristiyano hindi dakila, hamak. Kaya wala silang anumang litrato, ribulto na naigawa noong panahon na yon. No. Kailan nanggaling yung idea? Kay Leonardo da Vinci. No. Sama pa nga ng istorye. No. Kumuha si Leonardo da Vinci ng modelo doon sa kanyang ipipinta. Na kumpleto na. Mula doon kay Jesus hanggang sa 11. Kulang na lang ng isa, yung Judas. Naghanap siya. Sa kanyang paglalakad, nakakita siya sa tabing dagat. Sabi niya, payag ka ba? Kukunin kitang model. Sabi niya, magkano? $20. Isipin niyo, $20 noong panahon ni Leonardo da Vinci. Makakapagpagawa ka na ng malaking bahay noon. Pero sabi nung kinukuhang modelo, $20 lang? Nakaraan na ang ilang mga taong, kinuha mo rin akong modelo, $20 ang binayad mo. Alam niyo kung sinong modelo? Si Jesus. Pagkatapos, yun din pala kukuning modelo na Judas. Kaya yung po'y katang-isip na ginawa ni Leonardo da Vinci. Kaya hindi sa mga bagay na ginawa ng kamay ng Diyos. Pagkatapos, nakakita tayo sa balat ng saging. Uy, si Jesus.
Kinabukasan, karaan ng 1 linggo, nabasa uli, iba na, nawala na yung tila litrato. Hindi po yun mga. Tandaan nyo, ang Diyos ay Espiritu, walang larawan, walang anyo. Kaya sabi sa Juan chapter 4, verse 24, ang Diyos ay sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya nga ang katotohanan na ito, walang nilikha ang Diyos kung hindi ang tao lamang ang mayroong Espiritu. Tayo lamang. Para yung Diyos na Espiritu at yung Espiritong inilagay ng Diyos para tayo'y mabuhay, yun ang nakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya tuwing tayo sasamba, hindi natin kailangan yung larawan, yung Espiritu ng Diyos na nasa o yung Espiritong inilagay ng Diyos at yung kanyang Espiritu, yan ang nag-uugnay. Kaya hindi sa mga bagay at hindi rin sa mga kinikilalang Diyos-Diyosan. Noon, marami. Alam nyo, miski ngayon sa panahon to, marami. Isa, sa Colossus 3:5. Isa ron sabi ay ang kayamanan, katanyagan, pwedeng maging Diyos-Diyosan. Ang ibig lang sabihin ng Diyos-Diyosan, anumang bagay, tao, na ipinapalit o ipinahahalagahan natin ng higit sa Diyos o kapantay ng Diyos, Diyos-Diyosan po yun. Kaya, miski hindi larawan. Kaya, kailangan po ay makikita natin ang pananampalataya nakaugnay lamang sa Diyos at sa Kanyang salita. Sapagkat sa Bible, may nagsasabing mga hidwa o maling pananampalataya. Kasi hindi nakaugnay sa Diyos. Ngayon, si Abraham, na ating pong pag-aaralan, ay nagpakita ng isang uri ng pananampalataya. Isang pananampalatayang hindi lang nasa utak, hindi lang nasa bibig, kung hindi ipinakita niya sa kanyang buhay. Ano po ito? Makikita natin sa Hebreo 11:8. Basahin po natin. Okay? Pakibasa po. Sabay-sabay. Okay. Ito yung kakaiba to. Sabi ng Diyos, alis ka dyan. Punta ka roon. Gagawin kitang isang malaking bansa. Bibigyan ka ng anak, pararamihin ko ang lahi mo. At sabi, mapagpala ka na dyan, marami kang ari-arian, pero doon, sabi, gagawin kitang pagpapala, maging sa maraming mga bansa. At yung mga bansa na yun, makikita ang pagpapala ko sa iyo. At sasabi, lalapit din sila sa akin at sasabi, Panginoon, kami man pagpalain mo kagaya ni Abraham. At ngayon, kabilang tayo sa lahi ni Abraham. Kaya ngayon, tayo man ay magagamit ng Diyos na pagpapala sa marami. Galatia 3:29. Ang sabi po ron, kung kayo'y kay Kristo, o ibig sabihin, kung kayo'y nanalig kay Kristo, kung si Kristo ang inyong Panginoon, kung si Kristo ang inyong tagapagligtas, kung si Kristo ay inyong tinanggap, sabi, kayo'y kabilang sa lahi ni Abraham. At ngayon sa panahong ito, wala na si Abraham, tayo pong lahi ni Abraham ang magagamit ng Diyos na pagpapala sa marami. Ano ang unang pong pagpapala? Malimit pagpapala, tingin natin pera. Nako, walang kwentang pagpapala yan. Kasi pwede ngayon mayaman ka, bukas dukha ka na. Maraming ngayon marami kang pera, nanakaw, wala ka ng pera, bukas. Ano pong pagpapala? Ang sabi ng Panginoon sa Efeso chapter 1, verse 3. Ang sabi raw, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala sa atin ng lahat ng pagpapalang espiritual
sa sangkalangitan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang ibig lang sabihin to, lahat ng nasa langit ay pinagpapala sa atin ng Diyos upang sa pamamagitan ng pagpapalang iyon, tayo rin naman ay maging pagpapala sa marami. Mahirap magpala, mahirap magbigay sa iba nang ikaw ay wala. Amen ba kayo ron? Pero dahil kay Jesus, mayroon tayo. Isang kayamanang hindi nawawala, isang kayamanang hindi nananakaw, isang kayamanang hindi tinatanga, isang kayamanang hindi kinakalawang. Yan ay kayamanang galing sa Diyos. Para dami kong pagpapala, akin nito. Hindi po. Isang pagpapala na kung saan ay isinasalin sa atin ng Diyos upang ibigay sa iba. At sa pamamagitan noon, purihin nila, luwalatiin nila, at makita nila ang Diyos natin ay Diyos na gusto rin pagpalain sila. At mangyayari yon dahil tayo ginagamit ng Diyos. Kaya mga kapatid, napakagandang tingnan, napakasarap bulay-bulayin na ako instrumento ng Diyos. Ako, ang takapagdala, takapagbigay ng mga mula sa Diyos sa mga tao. Walang pag-asa, walang kaligtasan, walang liwanag, walang katotohanan. Pero dahil sa Diyos na binigay sa atin, gagamitin tayo ng Diyos doon. Kaya titingnan natin ngayon. Sabi ng talata, si Abraham ay sumunod sa Diyos. Hindi niya nakita kung ano meron doon. Hindi niya alam kung bakit pinapaalisan ng Diyos sa pinupunta ron. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ng Diyos, pero sumunod siya. Ngayon po, sa mga talatang ating babasahin, makikita natin kung papaano siya bilang isang mananampalataya ay sumunod sa Diyos. Inaanyahan ko po kayong tumayo muli. Sabay-sabay natin basahin ang mga talata. Okay? Ating basahin. Handa, basa. At nooy nasa lupaing yaon ang Kananeo. At napakita ang Panginoon kay Abram at nagsabi, sa iyong lahi ay ibibigay ko ang lupaing ito. Na napakita sa kanya. At mula roon ay lumipat siya sa bundok na nasa silangan ng Bethel. At nasa silangan ng Hai. At sinambitla ang pangalan ng Panginoon. At si Abraham ay naglakbay, nagtuloy sa dakong timugan. Sandali tayong manalangin. Oh, hallelujah. Panginoon naming Ama, sa sandaling ito, ang salita mo ay katotohanan. Ang salita mo ay liwanag. Ang salita mo ay kapangyarihan. Ang salita mo po, Panginoon, ay pagkaing espiritual. Kaya ngayon, Panginoon, bigyan mo po kami ng pag-unawa. Hayaan mo ito pumasok sa aming puso at isipan. Bayaan mo ito'y maliwanag naming maunawaan. At ito'y maging naming gabay sa pagsunod sa iyo, sa paggawa ng kalooban mo. Ito po'y hinihingi naming may pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Salamat sa inyo pong panganyaya, pagbibigay ng paanyayang tayo'y tumayo. Ang tanong natin ay, paano ba sumunod si Abraham? Ano nangyari? Ano ang naranasan? Unang-una, ang una nating ini-expect, kapag ang Diyos ang tumawag sa atin ng utos, heaven kagad, blessing kagad. Sino po ang magsasaka rito? Pakitaas po yung kamay.
Wala. Ako lang ata magsasaka rito. Pero ngayon, alam nyo ba, magsasaka tayong lahat? Alam nyo, sabi, tayong lahat ay nagtatanim ng salita ng Diyos sa puso ng mga tao. Magsasaka tayo. Meron ba kayo nakita, nagtanim kayo ngayon, bukas may bunga na? Ano gagawin mo para magbunga? Sasabihin mo, tinanim kita. Bukas babalikan mo, ano nangyari sa iyo? Bunga na. Ano gagawin? Didiligan, aabonohan, poprotektahan, babantayan, hanggang dumating ang pagbubunga. Ganon na nangyayari. Yun po ang tinatawag nating law of nature. Yun lang loto at saka yung kuweteng, ang nangyayari sa isang kasyap mata, may pera ka. Hindi po sa Diyos yun. Pag sa Diyos, tama ang proseso, tama ang paraan, tama ang mga daan. Kaya, ganito po yung karaniwan din naman na kung saan nagkakamali yung iba nating mga kapatid na mga ngaral. Totoo tayo'y pinagpala. Marami, naka-open. Dahil sabi ng John 1:12, tayo'y mga anak ng Diyos. Dahil sa pananampalataya kay Kristo. Marami. Lahat. Walang ipinagkaitan Diyos. Sabi nga ng aklat ng Roma chapter 8 verse 37 o 32. Kung si Jesus na kanyang kaisa-isang anak ay hindi ipinagkait sa atin, gaano pa kaya yung mga kailangan natin na hindi niya kayang ibigay? Yung isa ang hirap ibigay. Dami nga akong challenge na ginawa sa inyo. Yung may anak na 5, may anak na 4, tinanong ko, kaya mo bang ibigay ang iyong isa anak do sa isang taong makasalanan para huwag mamatay at maligtas? Meron bang umamin sa inyo, Pastor, bibigay ko, 4 naman 4 na nga, ayaw pa ibigay yung isa. Pero yung Panginoon, sabi, yung kanyang buktong na anak, isa, ibinigay para sa inyo, para sa akin. At generally, yung term na ginamit, ibinigay niya kanyang buktong na anak sa sanlibutan. Ibig sabihin, lahat ng tao, hindi pinuwera ng Diyos. Magnanako ka man, banal ka man, chismosa ka man, mandaraya ka man, mangmang ka man, marunong ka man, marangal ka, dakila ka, aba ka, ang anak ng Diyos ay para sa iyo. Kaya hindi mo pwede sabihin, Lord, wala naman ako narating, wala naman akong alam para sa iyo, anak ng Diyos. Lord, nasa akin lahat. Marunong ako, dakila ako, tanyag ako, pinuno ko. Ano ngayon? Kailangan mo pa rin si Jesus. Amen. Kailangan pa rin natin. Kaya ibinigay niya. At tama, pagtanggap mo kay Jesus, tinanggap mo ang lahat ng karapatang maging anak ng Diyos. At yung karapatan na yon, karapatan mong tumawag, karapatan mong angkinin, karapatan mong tanggapin, karapatan mong tamasahin ang biyaya ng Diyos. At yun ang karaniwang pinangangaral. Kapag ikay tumanggap kay Jesus, wala ka ng problema. Kapag ikay tumanggap kay Jesus, mayaman ka na, hindi ka na maghihirap. Totoo po yun, pero kalahati lang ng katotohanan. Ano ang totoo? Sa sanlibutan ito, sabi ng Panginoon, marami kayong kapighatian. Hindi sinabi ng Panginoon, ilan lang, konti lang, paminsan-minsan lang. Hindi po sinabi ng Panginoon, marami. Pero ang kagandahan, sa karamihan ng mga kapighatian, kahirapan, problema, ang sabi ng Diyos, hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. At sabi ng Panginoon, sa mga panahon na yon, tumawag ka sa akin, sasaklolohan kita. At makakakita ka ng mga bagay na mahirap ipaliwanag at mararanasan mo yun. Hallelujah. Palakpakan naman natin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ang Diyos.
Kaya nga ngayon, no, bahagi lang yun. Pero ang bahagi, marami tayong kahirapan. At tingnan nyo, no, si Abraham, yun ang unang niyang nasagupa. No, yung mga Kristiyano, na kapag yun Pastor, nung hindi ako born again, nung hindi ako nagsisimba, nung hindi ako nagbabasa ng Bible, hindi naman ako nagkakaganito. Pero ngayon nagkakaganito, bakit ganoon ang Diyos? Ayoko na, balik na lang uli ako sa dati. No, si Abraham hindi ganoon. Bakit? Tingnan niyo ang una niyang nakasagupa. Sa verse 6 at verse 8, no, ang sabi po roon, si Abraham ay naglakbay sa lupain si Abraham hanggang sa dako ng Sikem. Ang Sikem po, ang una niyang dinatnang lugar sa Kanaan, na kung saan ngayon ay Israel. Ano meron ang Sikem? Ang Sikem po ay kapatagan. Ito'y nasa pagitan ng dalawang bundok. Kapatagan. Pero tingnan nyo, ang kapatagan, ginhawa. Ang kapatagan, kasaganaan. Pero meron ding hindi maganda roon. Ano po nangyari? Number 1, sa Sikem, may hindi siya nabigyang pansin. Basahin natin. Nung dumating ba siya, sabi ng mga Kananeo, Oy, welcome, halika. Oy, bisita ka namin. O, eto, ang mga kailangan mo, kung anong gusto mo, magsabi ka lang, wala. Ganon din po sa mundo. Kapag tayo anak ng Diyos, minsan baliwala tayo sa mundo. Alam niyo kung bakit? Hindi naman tayo tiga-mundo. Tayo'y pansamantala lang naglalakbay. Tayo'y pansamantala lang naninirahan. Ang tunay nating bayan ay yung inihanda ng Diyos sa langit. Hallelujah. At hindi siya nabigyan pansin. Pangalawa, hindi siya nakapagtayo roon ng kanyang tolda para magpahinga at hindi siya nakapagtayo roon ng dambana na kanyang lugar na sinasambahan. Wala. No pansin. Dead ma lang. Para bang kwan. Pag tayo nakaranas noon, feeling natin, minsan may susumbong, Pastor, bakit po sila gano'n ngayon sa akin? Parang wala akong kwentang tao. Tama po yun. Sa mundong to, wala tayong kwentang tao. Pero sa Diyos, mahalaga tayo. Amen. Pangatlo, sabi doon, may naninirahan doong mga taong kinatatakutan. Sino po yun? Sabi, sa lupaing yon ang Kananeo. Ano po yung mga Kananeo? Basahin po natin sa Aklat ng Bilang, chapter 13, verse 28 and 32. Okay? Basahin po natin. Okay. Sige po. Gayon man, at saka aming nakita ang mga anak ni Anak doon. Ano ba yung mga anak ni Anak? Diretso natin. At sila sa mga anak ni Israel na sinasabi, ang lupain namin pinaroonan upang tiktikan ay isang lupain na kinakain ang mga tumatahan doon. At lahat ng bayan na aming nakita roon ay mga taong malalaki. Ano po yung anak ni Anak? Mga higante. At ito pong istoryang nito, para ating maliwanagan, bago po iposes, bago ang kinin, bago pasukin ng lahi ni Abraham, ang lupaing iyon, kinausap ng Diyos si Moises, umili ka muna ng 12 lalaki mula sa bawat lipi. At patiktikan mo ang lupang ibinigay ko sa inyo. Pinadala 12, bumalik yung 12. Yung unang salita, si Caleb at si Joshua. Galing sa lahi ni Benjamin
at isa galing sa lahi ni Judah. Sabi ng dalawa, naku, totoo, napakasagana ng lupain. Ang yaman, ang ganda. Ito nga, may dala kami. Pasan-pasan ng dalawa. Yung isang buwig ng ubas. Sipin ninyo, isang buwig ng ubas, pasan ng 2 tao. Sabi naman ng 10, naku, totoo, sagana. Pero ang tibay ng muog doon, lalaki ng kampo. Ang tataas, ang tibay. At higit sa lahat, ang lalaki ng tao ron. Kumakain ng tao. Sabi, titirisin lang tayo ron. Kaya nagkaroon ng takot dahil sa masamang balita. Pero si Abraham, dumating doon, no pansin. At higit sa lahat, yung nararamdaman niya, ano kaya gagawin sa akin ng mga ito? Ang lalaki. Ang tanong, umatras ba si Abraham? Hindi. Abante pala yun. Moving forward. Sabi ng Bible, sa mundong ito, ang dala natin ay bandila ni Kristo. Bandila ng pagtatagumpay. Bawal sa Kristiyano ang duwag. Naniniwala kayo? Ayoko yung maniwala. Basahin nyo 2 Timothy chapter 1, verse 7. Ang sabi doon, hindi espiritu ng karuwagan ang tinanggap ninyo sa Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan. Kay Josue, bago pangunahan ang pagpasok sa Israel, kay Moises, bago humarap kay Paraon, ano sabi ng Diyos? Magpakalakas ka, magpakatapang ka, huwag kang matatakot. Bawal ang matakot. Bakit ang dala natin ay ang bandila ni Kristo na nakalagay, the Lord is my shepherd, the Lord is my banner. Nadala-dala natin na nagtagumpay sa mundo, nagtagumpay sa kasalanan, nagtagumpay sa kapangyarihan ng kadiliman, nagtagumpay sa mga kahinaan, at nagtagumpay sa kabayaran ng kasalanan. Kaya, moving forward, walang backward. Kaya sabi ng Panginoon, ang sumusunod sa akin at lingon ng lingon, hindi karapat-dapat sa pagsunod sa akin. Lagi tayo nakatuon sa finish line. Lagi tayo nakatuon doon sa papupuntahan sa direksyon ng gusto ng Diyos sa ating buhay. Punta po tayo sa Hebrew, chapter 12, verse 1. Ang sabi doon, iwan na, sabi, yamang tayo naliligid ng maraming saksi. Iwaksi nating walang liwag. Sa translation natin, tanggalin, itapon, alisin ang anumang hadlang ng walang pag-aalinlangan, walang pag-aatubili, walang pagbabaka sakali. Tanggalin kagad. Sabi, magpatuloy tayo sa takbuhing inilagay ng Diyos sa ating harapan. Magpatuloy. Kaya, bukod doon sa kapatagan, nakakatakot, ano ang sumunod? Na makikita natin, yung pag-akyat at pagtira sa bundok. Sana okay na patag Pero, hindi naman siya umakyat doon sa bundok para doon rumitreat at natakot. Kung hindi, ito'y nagpapatuloy siya mula sa isang bayan, patungo sa isang bayan, hanggang abutin niya ang buong Israel. Ano ba meron sa bundok? Sa bundok naman, merong mabuti at maganda. Ano po yon? Malamig na klima, sarap. Sa panahon natin, libre aircon, libre gastos, libre pawis, libre libag. Yan naman libag mga nati yung pawis yan dumi ng katawan. Kaya kung kayo naligo ngayon, nagmamadali, pag ininitan kayo ng konti, mangangate. Pagkamot ninyo, libag ang nasa kuko. Bakit? Malamig Hindi agad matanggal ang pawis, yung libag, ayaw agad kumawang. Pero pag tayo pinawisan, natiyo, nakakapit yun, libag. Kaya, sa kabila ng maganda yung klima, meron din namang hindi maganda.
na bunga sa ating balat. Pangalawa, maganda ang tanawin. No? Saan ba naroon yung mga sa siyudad, kapatagan, wala kang makakita. Puro peke ang magaganda rito. Na magandang ilaw, magandang building, magandang kalsada. Puro peke, man-made. Pero yung sa bundok, no, gawa ng Diyos. Urig. No, mahilig din tayo sa mga branded eh. Urig. Sabi, ano yan? Urig yan. Galing US. Bakit? Yung bangyari Pilipinas, hindi urig. Made in the Philippines. Urig in the Philippines. No. Mahilig lang tayo doon sa mga gawa ng ibe. No. Pangatlo, tahimik na kapaligiran. No. Saan ba nang ginagawa yung mga retreat? Saan ba ginagawa yung mga camp natin? No. Saan ba ginagawa yung mga bakasyon? Bakit ba yung Boracay? Bakit ba yung Coron? No. Bakit ba yung mga ibang isla natin? Napakaraming tao lagi sapagkat doon sa lugar na yon tahimik, maganda. Pero sa bundok, meron din namang kahirapan. Ano po yung una? Malayo sa pagkukunan ng mga pangangailangan na wala sa bundok. Ibig sabihin yung basic need natin, wala sa bundok. Walang sabon doon. Walang mantika roon. Walang asin doon. Malayo sa mga basic need. Tapos, mayroon pang panganib. Anong panganib? Yung mga bababangis na hayop. Mga makamandag na ahas. At higit sa lahat, yung mga taong nagtatago sa batas. Yung mga kriminal, mga tulisan. Pero hindi naman lahat na nakatira sa bundok ay mga tulisan. Marami pa rin mababait at mabubuting tao ron. Kaya makikita po natin, may naranasang kahirapan at haharaping panganib ang pagsunod sa Diyos. Ito po yung tanong. Una, hindi man tayo sumunod, araw-araw meron tayong kinakaharap na kahirapan at panganib. Naniniwala ba kayo? Kalina, andito yung ating kapatid na si Arlene. Nagtatrabaho po siya sa PGH. Kapatid na Nick, ano ang tungkulin niya ron? Medicine ward siya, no? Okay. Pero alam niyo kahirapan niya hinaharap araw. Alas 4, labas niya sa PGH. Kung makarating ng bahay, alas 8 na. Araw-araw. Yung iba, no, hindi sa bus. Araw-araw may kahirapang nakikipagit-gitan sa train. No. Araw-araw, sa gusto mo makarating ng hindi late sa pagpasok, kababaeng tao, magkakaroon, nakabiting ka ro sa bus. No. Yung iba parang pinagsasamantalahan ka na ron. Mahirap yun. No, lalo na kung ikaw mahinhin. May ayaw mo lamang tingnan. Pag tinignan, tapos doon wala kang makagawa. Iniipit ka ng mga lalaki ron. No. Bukod po doon, simple lang yon. Marami po tayong pinagdadaan ng hirap. Saan? Sa mga pangarap natin. Yung mga gusto natin, bakit nasanang maraming mga Pilipino at Pilipina nagtitiis na mahirap na kalagayan malayo sa pamilya. Bakit? Sa ating mga magagandang pangarap. No, nagtitiis. Pero kung tayo Kristiyano, meron din tayong pagtitiisan. Naniniwala kayo? Simple lang. Ibibigay ko sa inyo yung aking karanasan. At siguro, karanasan ngayon ng marami. Ang number 1, nasabi ng Diyos, kung ikaw ay tumanggap ng kaligtasan, kung ikaw ay tumanggap ng pagpapala sa Diyos, kung ikaw ay tumanggap ng bagong pag-asa, kung ikaw ay may bagong Panginoon, na ano sabi ng Panginoon? Mga kapatid, aking ipinamamanhik sa inyo na ayon sa kagandahan loob ng Diyos sa inyo, ialay ninyo ang inyong katawan na isang haing buhay, banal, kayaya, kalugod-lugod sa Diyos. Hindi basta, oh Lord, iyon na. Ano ba yung binibigay mo sa Diyos? Kaya-aya ba yan? Kalugod-lugod ba yan? No. Baka puro bat-bat pa rin ang sabit yan. No. Marami pa. Yun ang gusto ng Diyos. Pero sa pag-aalay mo, maraming ang sabit. No.
Meron yan dyan, lagi ganyan nga. Pare, kamusta ka? Happy ako ngayon. O meron, wala naman sigaan, lagi kang umuusok. No? Nagpabango ka, miya-miya, amoy beha ka na. Bakit? Kasi ang usok po ng sigarilyo, dumidikit lagi sa balat. No? Kaya pa hindi safe pati ating apo kung kayo naninigarilyo sa loob ng bahay. Yung ating apo na meron daladalang candy, bumaksak do sa ating hinihigan. No, nakadikit doon yung usok, yung chemical. Pagsubo niya ng candy, kasama na rin yung chemical. Hindi safe. Unang karanasan ko yun, sigarilyo at inom. Ano naranasan ko? Ang sarap ng paggising mo, katerno, kape. Hindi ka makakatulog. Relax na relax ka. Hindi ka ngayon maninigarilyo, balisa ka. Hindi mo maintindihan kung makakatulog ka o ano. Paggising mo, no? Relax na relax ka sa pagtulog. Hindi mo maintindihan kung gagawin mo. Bakit? Wala yung kapartner ng darili mo. Eh. Tapos, parang malungkot, pagod ka. Ano hinahanap mo? Wala. Isusurrender mo. No. Madali ba yon? Mahirap mga kapatid. Ako nga, paggising ko, 8 garapon tubig para ma-detox, para malinis yung aking katawan. No. Miya-miya, kung ano na nararamdaman mo, puro pababa yun. No, meron sa likod, meron sa harap. No. Para lang, kailangan gawin yon para maging malinis, para ikay maging malaya. Simple lang yon, marami. Mga babae, dati, dala-dala mo sa kabila. Bagay, hindi lang mga babae ngayon. Sino ba nagpupuyat sa kalye? Sino nagpupuyat dyan sa mga bangko? Babae ba? Lalaki. Para mas marami ngayon chismosong lalaki kaysa babae. No. Pero ngayon ang ikikismis mo, si Kristo. Ano sabi ng Bible? Napakaganda ng mga paa na nagdadala ng mabuting balita. No. Yun ang dala-dala. Nadating ka pa lang, uy, ayan na si Konsehal Larry. Ba-Bible na naman tayo, uwian na tayo. No? Diba? Para kang nilalayuan, para kang may sakit na nakakahawa. Mahirap yon. No, ngayon mga kapatid, ewan ko kung ano estado ninyo. No. Pero alam ko, tiyak ang anak ng Diyos, kukumbiksyonin ng Holy Spirit. Para sabi, yung buhay mo, walang pag-asa. Yung buhay mo, papunta sa kapahamakan. No. Yung buhay mo, walang katiyakan. Pero ito yung ginawa ko sa iyo. Ngayon, tinanggap mo ko, tinanggap mo lahat yan. No? At ngayon, yung buhay mo para sa akin. No? Nararamdaman mo yon. Kaya minsan nagagalit ka. Alam mo naman ang mabuti, bakit puro yung mali nagagawa mo? Nagagalit ka. Ako mga kapatid, nung una, niuupo ko eh. Nagagalit ako sa sarili ko. Kasi alam ko yung tama. Bakit yun hindi ko ginagawa? Alam nyo dahilan bakit nangyayari? Yung pa rin gusto ko ang sinusunod ko. Kahit alam ko yung gusto ng Diyos. At yun na nangyayari. Araw at gabi, naglalabanan, nakukonsensya ka. Mahirap yon. Pero gusto nyo tagumpay? Sabihin mo, Lord, mahirap. Lord, ito gusto ko. Pero dahil ito ang gusto mo, ayoko na to. Meron labanan. Pero pagkatapos ng labanan na yun, pray again. Malaya na tayo. Hindi tayo nakakapon. Kaya makikita po natin, dito sa ginawang pagsunod, may kahirapan, may panganib, pero ito ang tiyak. Kung tayo may pananampalataya sa Diyos at sa Kanyang salita, malalampasan natin ang lahat ng hadlang sa pagsunod sa Diyos, katulad ni Abraham. Okay. Tapos na yung struggle. Tapos na yung labanan. Ano ngayon ang nasa isip mo? Susulong o aatras? Ano ang feeling mo ngayon sa naramdaman mo? Forward o backward? Ano po yung desisyon? Ang desisyon, katulad ng desisyon ni Abraham. Wala yan. Haharapin ko yan. Dadaanan ko yan. Alam nyo ba yung salita doon sa Bible sa Matthew chapter 28? No? Ang sabi ng Panginoon,
ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa na ibigay na sa akin. No, sabi ng Panginoon. At dahil dito, ano sabi ng Panginoon? Yung authority, yung power, nasa akin. At dahil dito, nasa akin na, sabi ng Panginoon, humayo kayo sa sanlibutan. Gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Alam nyo ba yung salitang humayo? Go. Ang ibig po sabihin na yan, sa iyong pagsunod, sa iyong pagdadala ng mabuting balita, sa iyong pamumuhay bilang alagad ko, dadaan ka ng pader, butasin mo ang pader na yan. Hindi yan ang magiging hadlang. Lalampasan mo yung pader na yan. No. Kaya sabi ng Bible, we are more than conqueror. Roma 8:37. Sabi ng Panginoon, sino makapaghihiwalay sa inyo sa pag-ibig ko? Ang kahirapan ba? Ang pag-uusig ba? Ang kamatayan ba? Ang kahubaran ba? No, sabi ng Panginoon, wala. Sapagkat kayo'y higit pa sa mga mananakop. Wow! Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos. Praise you, Lord! Hallelujah! Ikaw ang nagbigay nito. Kaya, sa mga sandali naman na yun, andyan yung saklolo ng Diyos. No? Yung medyo bigat na bigat ka na. Ano sabi ng Panginoon? Nabibigatan ka lubha. Hindi sinabing nabibigatan ka lang ng konti. Ang sabi ng Matthew 11:28, kayong mga nabibigatang lubha, magsilapit kayo sa akin. No. Sabi ng Panginoon, kung hindi ako nagkakamali, sa Jeremiah 33, no. Sabi doon, sa panahon ng kabag-kabagan, tumawag ka sa akin, sasaklolohan kita, at makakakita ka, makararanas ka ng mga bagay na mahirap ipaliwanag. Wow! No? Dati litong-lito ka. Dati hirap na hirap ka. Dati hindi mo mala kung saan ka susuling. Pero lumapit ka sa Diyos, tumawag ka sa Diyos. No? Sabi ng Panginoon, makakakita ka, makakaranas ka ng mga bagay na mahirap ipaliwanag. Paano nangyari yun? No? Sabi nga ng doktor sa aking mata, kanan, sabi niya, tingnan nga natin yung mata nyo kung talagang himala. Sabi ng doktor, himala nga, pastor. Alam niyo kung bakit? Yung kataratan nyo, sentro-sentro, dapat di na kayo nakakakita. Pero nakakakita kayo. No? Dahil minsan na sinabi ng doktor, hindi ho, bulag na kayo. Sabi ko, hindi, makakakita ako. Hindi ho, bulag na kayo. Hindi, makakakita ako. Sabi, tingnan nyo to. Ba, nakakakita nga kayo? Ano nangyari? Sabi ko sa inyo, sabi ng Diyos eh. No? Kaya gano'n ang mananampalataya. Hindi nakatingin sa hadlang, hindi nakatingin sa kahirapan, hindi nakatingin sa panganib, kung hindi sa Diyos. Amen. Kaya nakita naman, ano nangyari? Sa verse 7, doon sa sitwasyon na yun, tingnan sabi, at napakita ang Diyos kay Abraham. Alam niyo isang bagay na mabuti kung tayo nagdadanas ng hirap. Isang bagay na tayo may problema na kung saan ayaw na ayaw natin. No? Problema, ayaw ko niyan. Mahirap, ayaw ko niyan. No, ayaw. Kaya nga ngayon, ultimong kape, ayaw natin na nilalaga. Gusto natin yung instant, yung madali. Yung mami ngayon, ayaw natin ng maming uri. Kasi madali. Lalagay mo lang tubig na maunit, mami na. Kape, kape na. Ayaw natin. Pero alam niyo ang kagandahan ng kahirapan, ng problema, ng kabigatan. Alam niyo ang kagandahan? Sa panahon na yon, doon natin makikita ang tulong, ang gawa, ang pagsaklolo ng Diyos. No. Sabi mo may Diyos ka, sige nga, tingnan natin kung ano sino yung Diyos mo. No. Sa mga panahon na yon. Kaya nagpakita. Magpapakita ang Diyos sa mga panahon kailangan natin sila. Hindi dahil gusto natin. Mahirap eh. Pinasusunod natin yung Diyos sa gusto natin eh. No? Ang sabi, napakita. Ang Diyos ang gagawa noon. Sa mga, ang ito lang hindi malinaw.
Hindi malinaw kung paano niya nakita ang Diyos. Pero ang pangyayaring ito ay nagsasabi, hindi siya iniwan ng Diyos. Pangalawa, nakikita ng Diyos ang kalagayan niya. Kaya tingnan nyo, ano ba kalagayan nyo ngayon? Hindi po tayo pinababayaan ng Diyos niya. Tinitingnan lang ng Diyos kung ano ang ating gagawin. Kung hindi kaya ipinagamit ng Diyos yung abilidad, yung kakayahan, yung karunungan, yung katotohanan ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi pwede para si Juan Tamad. Lord, kailangan ko ito. Babaksak na. Hindi. Binigyan ka ng kakayahan. Binigyan ka ng karunungan. Pag dumating na yun, kailangan gamitin yun. Kung nasagad na, wala tayong magawa, papasok ang Diyos sa eksena. Magpapakita siya ng gagawin. Pangalawa, nagpakita ang Diyos. Pangalawa, yung pagpapaalala at pagtiyak ng Diyos sa kanyang mga pangako. Nung magpakita, sabi ng Panginoon, yan lupain yan, ibibigay ko. Hindi lang sa iyo, pati sa lahi mo. Ito ang tiyak na totoo. Bakit po tayo kahit hirap na sa trabaho, hindi pa rin tayo sumusurrender? Bakit ba nabigo na tayo? Hindi pa rin tayo nasurrender. Alam niyo bakit? Dahil doon sa isang pag-asa, dahil doon sa ating mga pangarap, dahil doon sa ating mga layunin, sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating anak, sa ating mga pangarap. Di po ba? Kaya nung panahon na yon, sinabi ng Panginoon, nahihirapan ka? Nakakatakot dyan? Marami ka ng pasanin. Pero sabi niya, yan lupain na yan, ibibigay ko sa lahi mo. Kaya hindi tayo sumusurrender. Para sa anak ko ito. Para sa namamahal ko ito. Para higit sa lahat. Para ito sa Diyos ko. Papaalala ng Panginoon. At yun ang pangako ng Diyos. Sabi ng Bible, sa bilang 23:19, ang Diyos ay hindi sumisira sa kanyang pangako na tulad ng tao. Basahin niyo po. Ang sabi roon, ang Diyos ay hindi katulad ng taong sinungaling. Kung ano kanyang sinabi, kanyang gagawin. Kung ano kanyang pinangako, kanyang tutuparin. Tingnan yun, Genesis chapter 3, verse 15. Ang sabi ng Diyos kay kay Eva, sabi niya, ikaw at ang lahi mo ay aking pag-aalitin. Sabi niya, ang anak mo, ang lahi mo, ang tuturog ng kanyang ulo kay Satanas, na kung saan ay ahas ng panahon. At sabi naman kay Satanas, at ikaw ang tutuklaw ng kanyang sakong. Kailan po yun? Noon si Jesus ay ipako. Kagagawa ni Satanas yun. Pero ilang libong taon na nakaraan, nabigo ba ang Diyos? Hindi ba tinupad ng Diyos? Kaya lang, nimamadali natin yung Diyos. Kung ano sinabi ng Diyos, gagawin yon. Pero ang Diyos, may timetable. May kanya-kanyang panahon. Sabi ng Ecclesiastes, chapter 3, may panahon ng pagsilang, may panahon ng kamatayan. May panahon ng pagtatanim, may panahon ng pag-aani. May panahon ng pagkakalat, may panahon ng pagtitipon. May kanya-kanyang panahon. At bukod doon, sa Matthew chapter 24, verse 35, kahit ano mangyari, magaganap ang sinabi ng Diyos. Ang sabi po roon, ang Panginoon, mawawala ang langit, mawawala ang lupa. Pero sabi niya, tandaan niyo to, ang aking salita ay hindi mawawalan ng bisa. Sabi ng Panginoon niya. Totoo naman, mawawala ang langit at lupa. Kailan? Pagdating ng judgment, mawawala ang langit at lupa. Papalitan ng Panginoon ng bagong langit, ng bagong lupa, walang kasalanan, walang karumihan, walang dyablo. Ang titira, kayo, ako, na mga pinaging matuwid ni Kristo. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Kaya yun po ang ating makikita. Pangatlo at panghuli. Ano yung una?
Pag tayo ay nasa panahon nahihirapan, sa panahon tayo struggle, sa panahon tayo nasa panganib, ano yung una? Tulog ba kayo? Okay. Siguro, nilalamig lang. Pero ako pinapawisan na dahil sa inyo. Na, unang-una, magpapakita ang Diyos. Maraming ipapakita ang Diyos. Pangalawa, magpapaalala ang Diyos mula sa kanyang mga pangako. Panghuli at pangatlo, nagagawin ng Diyos. Kalayaang dumulog, makipag-usap, at sumamba sa Diyos. Ito po yung kagandahan. Sa mundong ito, marami tayong kailangan. Hirap tayo, namatayan, nagkasakit, may mga pangangailangan sa anak. Kalino tayo pupunta? Kay gobernador, kay congressman, Yun ang mga ating mga congressman, mga senator, taas at Kala mo yung binibigay kanya. Pera rin naman ng bayan. Hindi naman kanya. Ang laki. Naku, yung si Jennifer, kung hindi ko pinag-aral ang anak niyan, hindi nakatapos yung anak niyan, kala mo pera niya binigay. Pera din naman ng bayan. Mabuti nga kung ginamit gano'n ngayon. Saan naroon ng pera ng bayan? Nasa bulsa nila. Nasa mansyon nila. Nasa mga kotse nila. Nasa mga lupain nila. Nasa business nila. Nasaan si Juan? Nakatingala. Lalapit ka ngayon. Naku, kailangan nyo po appointment. Marami na hong nauna. Sa linggo na kayo. Lunes ka lumapit. Sa Lunes, sa linggo pa. Pero mga kapatid ng Diyos, sa sandaling tayo'y nasa sitwasyong kailangan natin siya. Hindi sinabi ng Diyos ng wait, hindi sinabi ng Diyos na bukas, kundi malaya tayong makadudulog sa Diyos. Pero ang tanong, paano ka lumalapit sa Diyos? Luhaan? Hindi naman pinagbabawal ng Diyos. Okay. Ano pa? Nagre-reklamo? Yun ang hindi maganda. Pero ang pinakamaganda, ang sabi ng Bible, kapag tayo lumapit sa Diyos, kailangan meron tayong joy sa ating puso. Bakit? Yung Diyos na lumikha sa atin, yung Diyos na Panginoon, kahit sino ka, kahit anong kalagayan mo sa buhay, malaya kang makalalapit sa Diyos. Kaya lang, ang paglapit sa Diyos, mga kapatid, huwag kayong magdaramdam. Baka ginagawa niyo pa ito. Pero kailangan sabihin ko sa inyo, kung minsan tayo na nagpapahirap sa sarili natin, alam niyo bakit? Lalapit tayo kay Maria. Lalapit tayo kay Pedro. Lalapit tayo kay Juan. Bago si Juan ang magdadala sa Diyos. Hindi po ganon. Ang sabi ng Diyos, halika kayo, lumapit kayo sa akin. Personalan ng Diyos. Gusto ng Diyos, tayo mismo ang magsasabi at lalapit sa Kanya. Kaya tingnan nyo, sino ka? Sino ka sa paningin ng mundong ito? Ako dati hamak walang kwenta. Kayo, tanong ko, ano kayo ngayon sa tingin ninyo sa sarili nyo sa mundong ito? Pero ngayon kahit sino ka, makalalapit ka sa Diyos. At paglapit, kailangan merong galak. Sabi ng awit 149, verse 1 and 2. Basahin po natin. Habang ako inainom, basa naman kayo. The joy of the Lord is my salvation. Nehemiah 18. Merong kanta yan. Pag kinanta yan, talagang tumatalon, sumasayaw. Bakit? Hindi ka nasayaw dahil nakikigaya ka. Hindi ka nasayaw dahil yan ang uso. Hindi natalon dahil kailangan gawin mo. Natalon ka, nasayaw ka, napalakpak ka, humihiyaw ka. Dahil merong galak na galing sa puso mo. Hindi happy. Hindi tuwa, galak, joy in English. Yung tuwa, may dahilan nyo bakit ka natutuwa. Wala kang sakit, saya ka.
May pera ka, tutuwa ka. Yung mga anak mo, mabebet, tuwa ka. Yung kapitbahay mo, hindi ka chinichismis, lagi ka nire-regulawan, tuwa ka. Na-promote ka, tuwa ka. Pero nawalan lahat yun, tuwa ka pa rin? No, tiwawa ka. No. Katingala ka, nag-iisip ka, bakit naman ganyan, Lord? No. Tawag natin, nga. Pero po mga kapatid, yung joy, yun ay bigay ng Diyos. The fruit of the Spirit is love, joy, long-suffering, gentleness, goodness, meekness, faith. No. Bigay yun ng Diyos. Hayaan mo lang gumawa ang Diyos doon sa ibinigay niya sa iyo. At ikaw ay merong joy sa kabila ng mga problema. Kaya yung mga born again, kaya yung mga Kristiyano, kaya yung mananampalataya, nagtataka yung kapitbahay mo. Dati yan, konting kong problema lang yung kumari ko niya, taranta na. Bay ngayon, nakita ko maraming problema. Ang kanta pa ang buhay ng Kristiyano, masayang tunay, natalong pa. Masayang tunay, masayang tunay, No? Hindi maintindihan. Because of the joy of the Lord is our strength. Sabihin po natin, the joy of the Lord is my strength. No? Ang kagalakan ng Panginoon ang ating kalakasan. No? Panghuli, at tanghalian na, no? Ito po. Yung sa kanyang pagsunod. Ako'y natatawa rin. Pagpatawad nyo, ganado lang ako mag-share sa inyo. No, ganado. At ang totoo ako, pinagpapawisan na rin eh. Ako rin na nahihirapan eh. Pangatlo, makikita natin yung kanyang pagsunod, nagpatuloy. No, hindi yung hirap na hirap, nakalmante ng Diyos, nasolve ng Diyos ang problema, kuya yun na lang. Okay ka talaga, Lord eh. Dito na lang ako. No, hindi po. Sarap. Sarap ng naranasan niya. Pero sabi ni Abraham, dahil yan ay binigay mo sa akin, dahil yan ay ipinangako mo sa akin, magtutuloy ako. Akin yan. Akin yan. No. Kaya mula doon sa Sikem, mula sa Bethel, mula sa Hai, sabi, nagpatuloy sa paglalakbay si Abraham. No. Kaya tingnan natin, ano ang dahilan? Upang tingnan na tarihin ang ibinigay ng Diyos. Hindi ang bahagi lang ng lupain, kundi ang buong lupain. Kaya ang sabi po ng Bible, siya'y manlalakbay sa ibabaw ng lupa. At hindi lang siya, pati po tayo mga kapatid. Naririto tayo sa ibabaw ng mundong ito, hindi permanente. Aalis tayo rito. Pero ang tanong, saan ka pupunta pagkatapos ng buhay mo rito? May katiyakan ka ba sa langit niya pupunta? Ito po ang tinitiyak ko sa inyo. Sabi ng 1 Timothy chapter 2, verse 4 and verse 5, hindi nais ng Diyos na sino man ay mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan at maligtas. Now, lahat tayo nangangailangan ng kaligtasan dahil tayong lahat ay makasalanan. Kahit itong pastor nyo, maraming kasalanan to. Pero salamat, isang araw, kinatakpo ko ng Diyos. At ipinaalam niya sa akin na ako'y mapapahamak. Ipinaalam niya sa akin na kahit ganyan ang pagkatao mo, mahal kita. At ipinaalam ng Diyos, kahit ganyan ang pinaggagawa mo, ibinigay ko ang kaisa-isa kong anak para sa iyo. Ano ang desisyon mo? Sabi ko, Lord, tinatanggap kita, patawarin mo ko. Ganoong kadali ang maligtas. Ang mahirap, bilang ligtas. Naniniwala kayo? Yung kaligtasan, regalo yun eh. Meron bang pinaghirapan regalo? No, may birthday kayo, naregaloan kayo kotse. Pinag-ipunan mo ba yung kotse? Inutang mo ba yung kotse? Hindi. Bigay sa iyo. Ganon ang salvation. Bigay iyon ng Diyos. Pero paano mo iingatan yung ibinigay sa iyo ng Diyos? Kaya mahirap mabuhay bilang isang ligtas.
Kaya po ngayon, ang tanong, nagkaroon ka na ba ng desisyon na tanggapin yung kaligtasang ibinigay ni Jesus? Kung nagpasiya ka, maliwanag ang sabi ng Diyos. Ang sino mang na kay Jesus ay pinapawalang sala. May babayaran ka ba bang kasalanan? Wala na. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang sino mang nanali kay Jesus ay pinapaging banal. Makasalanan ka pa ba? Misaya, at tayo ay tumanggap. Tatanungin ko kayo, banal ba kayo? Pakitaas yung kamay ng banal. Ba? Okay. Pakibaba lang po ang kamay. Natutuwa po ko sa inyo. Banal ba kayo? Amen. Pakitaas ang kamay. No? Alam niyo kung bakit? Nakatingin tayo sa ating sarili. Nakatingin tayo sa ating mga pinaggagawa. Pero ito yung Diyos na may sabi. Dahil binayaran ko ang kasalanan mo, ako nagdusa, ako naghirap, ako naparusahan para sa iyo. At yung kabanalan ko, sa sandaling tanggapin mo ko, binabaliwala kong lahat ng kasalanan mo at ibinibigay ko sa iyo yung kabanalan ko. Sa tanong, banal ka ba? Banal ba kayo? Praise the Lord. Ayaw nyo gusto gugulatin pa eh. No. Yun po ang katotohanan. No. Nagbinigay sa atin ng Diyos. Kaya po, sa sandaling umalis tayo sa lupang ito, sabi ng Panginoon sa Hebrew chapter 11, meron siyang inihanda na higit na mabuting bayan. Walang gutom, walang kahirapan, walang kalungkutan, no, walang kasamaan, walang kadiliman, kung hindi sa piling ng Diyos. Libre yun. Libre. Dahil biyaya iyon ng Diyos. Na, kaya, nakikita po natin, magpatuloy tayo. Ang kinin natin, habang naririto tayo, hayaan ninyo sa mundong ito, ma-enjoy ninyo ang ipinagpala ng Diyos. Hindi yung konti-konti lang. Hindi yung paminsan-minsan lang. Kaya lang, hindi natin ma-enjoy. Bakit? Titigas ang ulo natin. Bakit di natin matamasa? Marunong pa tayo sa Diyos. Sinabi ng Diyos, iwan mo. Lord, ito na lang. Mawawala na ako ng kaligayahan. Oo nga, yung kaligayahan niya mawawala sa iyo. Pero mas higit na kaligayahan ang ipapalit ko sa iyo. Amen. Ayaw natin yung higit eh. Gusto nyo, Lord, ito na lang. Sorry, Lord. Lord, maawa ka naman. No, ayaw nating iwan. Ayaw nating bitawan. Bitawan ninyo. Kapitan natin yung masigit na ibinibigay ng Diyos. Hallelujah. Pangalawa at panghuli, nagtayo siya ng dambana ng sambahan. Now, saan man siya makarating, yung kanyang Diyos itinatanyag niya. Saan man siya makarating, meron siyang lugar na kung saan magtatakpo sila ng Diyos. No, ngayong umaga, saan natin kinatagpo ang Diyos? No? Pagbangon nyo ba? No. Kahit sa CR, kung nagising kayo, ihing-ihi na bakit ba hindi? Hindi nagagalit ang Diyos. Lord, salamat po. Bagong buhay ako ngayon, bigay mo. Suwabe-suwabe, ihi ko ngayon, Lord. No? Yung iba nakakapit. Hindi mapaihi. Naranasan niya na yung kapatid na Jojo. No? Mahirap, di ba, kapatid na Jojo? Kahit sa paghihila, pwede kang join eh. Heaven, no? Nainom ka ng kape. Pwede rin yun. Pero pinakamasarap sa lahat katakpuin ng Diyos, yung walang anuman. Kaya ikaw lamang at iyong Diyos. No? Yung po ang ginagawa ni Abraham. No? At parang sinasabi niya, ipinapahayag niya ang gawain ito na siya'y mananampalataya sa Diyos. Panghuli, ipinapakita niyang ang tunay na Diyos lamang ang dapat sambahin. Sa kabila ng maraming Diyos, ando si Moloch, ando si Asera, ando si Dagon, no, doon sa bayang iyon. No, kaya sabi ng Diyos, pagpasok ninyo sa lupang ibinigay ko sa inyo, huwag kayong sasamba sa kanilang mga Diyos. Ako lamang ang inyong Diyos. No. Kaya pagdating doon ni Abraham,
Hindi siya nahawa. Yung iba nagpunta ng Saudi. Pagbalik ng Pilipinas, nakatoga, Muslim na. No. Nahawa. Ang pinakamabuti, saman tayo naroon. Tayo ang tinitingnan. Hoy, bakit tayo ko lumuhod dyan? Hoy, bakit tayo ko tumawag dyan? Nagpunta ng Thailand. No. Pagpasok doon sa templo roon, kumuha na rin ng insenso. Pinapausok. Sarap ni Buddha. Hindi o. Sabi, ba tayo ko lumuhod? Yung Diyos ko, hindi na nanatiling nakaupo. Yung Diyos ko, miski sana ako pumunta kasama ko. Yung Diyos ko, anumang oras ako tumawag, buhay. Napapakinggan ako. Yung Diyos ko, kahit napakahirap, walang imposible na ibibigay. Kaya sa Diyos ako tatawa. Amen. Na, hindi doon sa mga Diyos na yon. Mga Diyos na ginawa ng tao. Mga Diyos na galing sa pag-iisip ng tao. Hindi tunay na Diyos. Hallelujah. Palakpakan natin ng Diyos. Ako po'y magtatapos, mga kapatid. Sumusurrender na ang boses ko. No? At baka kumakalam na antiyan niyo. Pero po ito ang napakaganda. Sa buhay ni Abraham, na ama natin sa pananampalataya. Kung tayo'y anak ni Abraham, susundan natin ang mga yapak at buhay ng ating ama sa pananampalataya. Higit sa lahat, yung buhay ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi ng Pilipos chapter 2, no, mula 2 hanggang 5, siya bagaman nasa anyong tao ay hindi niya hinaring makipantay sa Diyos. Kung hindi, hinubad niya ang pagka-Diyos. At siya'y naging masunurin sa Diyos hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y itinanyag ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan sa ibabaw ng lupa. Kaya ang pangalan nyo, mga kapatid, Kristiyano. Kaya ang pangalan natin, mga kapatid, anak ng Diyos. No? Dahil sa ating pagsunod sa Panginoon at kay Abraham. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Panginoon, nalalaman mo po ang buhay, ang isip, ang gawa ng bawat isa sa amin. Hallelujah. Kaya kapatid, sa sandaling ito, hayaan mong katagpuin ka ng Diyos. Hayaan mong siyasatin ng Diyos ang puso't isipan mo at ang mga gawa mo. Sa sandaling ito, tanungin natin ang sarili natin. At sabihin natin sa Diyos, Panginoon, ako ba'y sumusunod sa iyo? Panginoon, ginagawa ko ba ang kalooban mo? Pag hindi, ito yung sandali. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. At hindi lang tawad para makalibre sa parusa. Kung hindi, hihingi tayo ng tawad upang magsimula ng isang bagong buhay. Isang buhay ng mananampalatayang sumusunod sa Diyos. Hallelujah. Panginoon, sa sandaling ito na nakatungo ang aming mga ulo, nagpapakumbaba kami sa iyo. Siyasatin mo po kami. Bayaan mo ngayon, malayang magsalita ang iyong banal na Espiritu. Kung ang aming puso ay naging matigas, kung ang aming kalooban ay naging nagmamarunong at gumagawa ng maraming mga dahilan. Hallelujah. At kung kami mali, kung kami, Panginoon, na hindi sumusunod, patawarin mo po kami. Linisin mo kami sa mga katwirang ito. Hayaan mong, Panginoon, matanggal ito po, Panginoon, sa aming puso't isipan. At ibigay mo sa amin ang puso ng aming Panginoon Sus. Yung pong kalooban at paggawa ng iyong Santong Espiritu. Dahil kami po'y mahina, kailangan namin ng kalakasan mo, O Diyos. Panginoon, salamat sa pagpapatawad mo. At mula ngayon, Panginoon, inyaale ko sa iyo ang sarili ko. Willing ako, Panginoon, ano ang pagdaanan ko, ano ang aking maranasan. Hindi ako susuko. Patuloy akong susunod sa iyo. Dahil alam ko na magagawa ko ito sapagkat hindi mo ko pababayaan. Gagabayan mo ko
tutulungan mo ko, pagtatagumpayin mo ko. O Panginoon, salamat. Mula ngayon, magsisimula ako ng isang bagong buhay. Isang buhay na mananampalataya. Isang buhay na nalulugod at napaparangalan ka. Ito po ang aking hinihingi sa iyo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. God bless po. Magandang tanghali sa inyong lahat.